Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay ang kabisihan ni Kim Chiu. Grabe naman. Sunod-sunod po ang mga ganap, mga ilang fans ay nag-worry na sa kanya. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na, simulan na nga po natin ang ating pong balitaan. Hinggil po ito sa sobrang kabisihan ni Kimi. Grabe. Alam, nakakatuwa na at the same time ay nakaka-worry. So, sobrang dami pong ganap ni Kim Chiu. So, simula nga po nang umuwi si Kimi from taping sa Cebu, nagkanda busy-busy na siya. Nagkaroon po siya ng fun run para sa Chow Fun Run dahil endorser po siya ng Chowking. Sunod naman ay Thanksgiving ng Tanduay. Sunod-sunod na araw po yan. And then after the Thanksgiving ay para naman po sa Hyundai event. Grabe si Kimi, no? At bukod dyan, diba sunod-sunod, ngayong araw naman ipinalabas ang kanyang The Alibi trailer. Ang kanila pala ni Paolo Avellino. So, grabe yung blessings kay Kim Chiu. Nakakatuwa siya kasi alam natin na talagang si Kimi ay pinagpapala sa kabila ng mga pangbabatikos. Gayun pa man, nakaka-worry sa kanyang health. Pero alam naman natin kasi si Kim Chiu, 'di ba? Sanay na siya sa mga ganyan. Kasi sanay siya na lagi pong may ginagawa. Yun nga lang, kung iisipin mo, no? Si Kimi napaka-active pa sa pag-workout. Baka daw lalong mangyayat itong si Kim. Pero nakakatuwa na paano, mapapaisip ka, paano niya naalagaan yung kanyang sarili. Kasi hindi siya nangangayat, to be honest. Hindi siya nangangayat. Tulad dito sa pic na to, kita nyo naman, di ba, yung pagka-blooming niya, may laman yung kanyang pisngi, ayan, and bagay pa rin po sa kanya yung kanyang katawan, di ba? So, walang, signs of aging. Huy, grabe naman ngayon. So, paano kaya nababalance yan ni Kim, no? Mamamanghanga ka talaga sa kanya. Sa mga nagsasabi pong laos si Kim Chiu, wala pong laos na araw-araw po may ganap. Yung hindi na maintindihan, halos pati pagbiyahe ay tila wala na pong panahon. Parang ultimo oras ng pagbiyahe ay kukulangin po siya. And eto yung binabatikos nyo. Eto yung pinipilit nyong hilahin pababa. Eto yung taong trip ninyo laging paiyakin. Pero parang baliktad po ang nangyayari. Kayo yung umiiyak dahil sa sobrang dami pa rin na blessings sa dumarating sa buhay ni Kim Chiu. Ganun kasi talaga, hindi po magwawaki ang kasamaan. Patuloy po na ang dagsa ng blessings kay Kim kasi wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa. At the same time, hindi rin biro yung mga effort ni Kim. Ayan, sinasamahan niya ng sipag talaga. Kaya nais ko sabihin sa mga bashers, eto yung babaeng pilit ninyong pinapaiyak, yung babaeng pilit ninyong binubuli, babaeng pilit ninyong hinihila pababa, babaeng pilit ninyong sinisira. Bukod sa ang layo na ng kanyang narating, ang dami pong nagmamahal sa kanya. Surrounded po siya ng mga mapagmahal na mga fans. Milyon-milyong fans na nagmamahal sa kanya na nagsisilbing tibay ni Kim Chiu para tumagal dito sa industriya. Sabi nga niya, pag madilim yung kanyang pong buhay, ang liwanag no sa buhay niya ang kanyang pamilya and of course ang kanyang mga fans na nagtitiwala at sumusuporta sa kanya.
Si Paolo naman, kung tatanungin mo, ay si Kim ang nagbibigay ng liwanag ng buhay niya. Huy, mas lalong mas lalong iyak kayo doon sa banat na yon ni Paolo. Anyway, sabi dito ni Lilibet Lim, wag na tayong makinig dyan sa mga fake na bashers dahil hindi nila kaya tayong tapatan. Kim Pao will be forever dahil sila ang itinadhana. Pure love, walang halong kemikal at kaplastikan. Kayo mga bashers, bakit ang sakit ng mga kalooban at puso nyo sa Kim Pao? Dahil ba hindi umaangat ang idol nyo? Imulat na lang ninyo ang mga mata nyo. Baka gumanda pa ang buhay nyo at may maitulong pa sa pag-unlad ng buhay at pagsikat ng gusto nyo. Hindi basta-basta ang Kim Pao dahil kami ay wagas at tunay ang pagmamahal sa Kim Pao. Love you, Kim Pao. Enjoy, love each other every day. Take care and God bless you both always. Sa true, bakit bang iinit po ng kanilang dugo sa Kim Pao? Kung tutuusin, wala namang pong ginagawang masama yung dalawa. Hindi naman siguro nila kasalanan kung sila yung nakaguhit sa tadhana. Sila yung itinadhana. Wala na silang control doon. Samantala, ayon naman kay Ma'am Maura Barkin, alam mo Gandara, mga kapitbahay ko, hindi na daw, or baka sabi ng mga kapitbahay ko, hindi na daw ako naglalabas. Sabi ko sa kanila, sapat na sa akin ang mag-abang ng balita sa Kim Pao kesa makipag-marites ako sa kanila. Hehe. Grabe naman ang harsh niyo, madam. Sinabi niyo talaga yon na kesa makipag-marites sa inyo. Ang harsh, ha? Mukha na daw akong Kim Pao. Dito ako masaya. Ano bang pakialam nyo? Pero true naman kayo dyan. Dapat din nila pinapakalman. Or baka naman worry lang din sila sa inyo. Ano nangyayari sa inyo? Ba't di kayo lumalabas na? Well, ako naman advice ko sa inyo, labas-labas din po. Kasi maganda po sa health natin yung makalanghap po tayo ng sariwang hangin, makapag-exercise din. Yung balita naman sa Kim Pao, pwede naman po natin yung upuan ng ilang oras, hindi ba? Dapat meron talaga kayong nakalaang oras. But anyway, ayun nga, huwag natin kalimutan na may sarili pa rin po tayong buhay para malagaan din natin yung health natin. Parang si Kimi, sobrang dami niyang ginagawa pero hindi pa rin niya nakakalimutan yung health niya, hindi pa rin niya nakakalimutan yung kanya pong sarili. Sabi naman dito ni Lot and Home Hunter, Miss Gandara, no need na partner pa sila sa iba. Para bumagsak? Parehas silang sikat Hindi naman kailangan pa. At mag-asawa na ang Kim Pao. Kaya hindi na maganda na i-partner pa sa iba. Kim Pao lang sapat na. Kim Pao forever. God bless you both and take care always. Alam nyo guys, ako naman isa lang yung masisay ko tungkol dyan Kapag nangyari ang mga bagay na yan, pagsisisihan nila yan ng bonggang-bongga para silang nagsayang ng ginto. Kasi, nag-aakit ng pera ang Kim Pao sa kanila. Napaka-bankable nila Kim and Paolo. Tapos mag-experiment sila, magte-take ng risk sa wala pong kasiguraduhan. Kung mag-take man ng risk ang mga yan, siguro kapag nag-lie-low ang Kim Pao, take risk, partner na natin sila sa iba. Yun, maaari siyang mangyayari. Pero ngayon, imposible talaga. Business yan at the end of the day. Business pa rin yung pinag-uusapan natin dito and I don't think na magpapalugi sila. Di ba nga bumabawi ang ABS para makaipon dahil sa kanila pong pagkalugi. And Kim Pao ay isa po sa nag-akit sa kanila ng pera. And ang laki na nga po ng naipon ngayon dahil na rin sa mga kalidad at talagang suporta na ibinigay po ng mga fans. Hindi lang naman Kim Pao, pero ang sinasabi natin, malaki rin po ang naging ambaga ng Kim Pao. Kaya imposible na kanila pong papatayin ang love team nung dalawa.
At yun nga, kung sakali man, kasi di naman natin hawak ang kanilang desisyon, pagsisisihan po nila yan. 'Di ba? Ang stable kasi ngayon ng Kim Pao ang stable nila. Grabe ang supporters, hindi po nagsasawa sa kanila, tapos gaganyan sila. 'Di ba? Ewan ko na lang pag di talaga sila nagsisi. So, yun lang po muna sa ngayon guys ang ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin chika. Marami pong salamat.